So hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel, no? Ayan. Mega shoutout po sa lahat natin ng mga viewers at sa mga ka-action man at mga kakamping nationwide all over the world. So ito po mga ka-action, no? Kapapasok lang po ito na balita mga ka-action, no? Hinggil po ito sa sinasabing angel of date ni Pacquiao ho, mga ka-action. O ito na po ha. May binulgar dito si Police Brigadier General Torre at ginagamit pa ito di umano sa mga krimen. Ito naman ang depensa ni Torion, mga ka-aksyon. Napakababaw ng depensa ni Torion. Okay? So dito mga ka-aksyon, napaulat na mga reservist daw ito ang mga di umano na mga angel of death ni Pastor Kibulok. Ito yung sabi natin na hala, mauubos na ang mga ano ni Kibuloy. Pati ang nagmamasahe sa kanya mawawala na. Ito po mga ka-action, panoorin po natin itong kapapasok lang na balita. Yung Samsung Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok na ang militar sa investigasyon. Kaugnay ng Manoy Private Armed Group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Subalit wala aniyang inisyong baril sa mga ito. Tinap natin sila because of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540. Okay. So, ito napapaisip lang ako ha. Kaya pala gusto ni Kibuloy sa AAP sumuko at gusto ng kampo na malipat ang custody nito ni Kibuloy sa AAP. Ngayon napapaisip po ako. Okay. Wala naman daw mga baril na inisyo ang mga reservists. Okay. Sabihin na natin, walang inisyu ng mga baril ang mga reservists. Pero kaya naman bumili ni Kibuloy ng baril at palisensyahan ng permit to carry. Yun lang, simpleng analysis lang natin. Totoo, walang mga baril na inisyu. Pero ang tanong, hindi ba kaya ni Kibuloy bumili ng mga baril at pakunan ito ng mga permit to carry? Di ba? Mga ka-action, kung kayo nga mag-isip, di ba? Sabihin na natin kahit walang mga ano yan, kahit wala silang inisyu na baril, di ba? Una-una, excuse me, dapat matigil na po yan. Kasi ito ang ginagawa ni Kibuloy na pananakot sa mga binibiktima niya. Di ba? Ipapahanap o ipapahanting sa kanyang mga angels of death. Di ba? Ito yung ginagawa niyang panakot sa mga binibiktima niya. Kaya dapat matuldukan ho talaga yan. At marapat na pasuke, mangingialam na po yan ang mga army natin dyan, ang mga militar natin dyan. Kasi nakaano na po ito nakakabahala na po ito. Dapat matuldukan po yan. Okay, tuloy po natin to. 40 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. On the part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po, may mga corresponding disciplinary measures na bigay sa mga patunayan na sala or hindi akma doon sa kanilang sinumpang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo
Nakilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito upang agad na maipakan sila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Sa isang interview, Oh, wait lang ha. Ito yung isa din sa mga napapatanong ako sa sarili ko. Kapag may nalalaman sila, bakit hindi agad sinasuso publiko? Hindi sinasabi sa publiko kung sino-sino ang mga sangkot. Di ba? Kung sino-sino. Nasa ganun, kasi karapatan po natin na mga ordinaryong Pilipino na malaman yan for awareness. Di ba? For awareness. Pero, bakit ganito lagi? Kapag may nalalaman, hindi agad sinasabi. Di ba? Para na sa ganun, malaman kung sino talaga yan. Hindi naman siguro sabihin naman nila for protection. Bakit? Nung gumagawa sila ng mga naiisip din ba nila yan? Alam nila na kapag sila ay masakote, kahihiyan ho talaga yan. Di ba? Ito lang po tanong natin, no? Bakit lagi na lang ganun? Kapag may alam, hindi agad sinasabi kung sino-sino ang mga to. Di ba? Yun lang po, malaking tanong natin. For awareness na lang po sana sa atin ng mga ordinaryong Pilipino. O dito, may sinabi dito o may binulgar dito si Police Brigadier General Torre hinggil sa nasabing Angels of Death ni Pastor Kibulok. Ito, tuloy po natin to. sinabi din ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito sa krimen gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, Ayan mga ka-action, mga kakamping ha. Ang iba pala may mga baril. Kaso lang hindi na na-renew kasi expired. Kasi may mga sangkot sa mga krimen. Sus, Maria Jose. Ay, nako. Kaya dapat lang talaga na mabulok ito si Kibuloy dyan sa kulungan. Di ba? Kinagamit sa robbery pala ang iba. Di ba? Kaya hindi siguro nakapag-renew kasi sangkot nga sa krimen. Hindi nakapag-renew o hindi na-renew ang mga nasabing baril dahil sangkot sa krimen yung mga baril. Okay? Okay, tuloy po natin ito. Ang depensa ni Attorney Torion. walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group si Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC. Ang babaw talaga ng ang babaw ng depensa ni Torion. Excuse me. Kasi kung totoo daw, sorry po may sumisigaw na aking kapitbahay. Sabi ni Atty. Torion, wala daw katotohanan yung sinasabing angels na yan. Kasi kung totoo yan, dapat daw napigilan ang pagpasok ng mga kapulisan. Sus Maria Josep naman, ang babaw naman. Ang tanong natin, may magagawa ba talaga sila sa gobyerno kapag magpahara-hara sila? Di ba? Anong magagawa? Kung iilan lang sila dun, ang pumasok dun, 3,000 mahigit sa unang araw pa lang. Sinabi yan ni Police Brigadier General Torre. Tapos, kung ilan lang ang mga army, palagay natin isang batalyon. Kakayanin kaya nila yon? Napakababaw ng depensa. Ito yung sinasabi natin, 10 na sinabi ni Torion, kahit isa, hindi tayo maniwala. Di ba? May magagawa ba sa gobyerno? Yung private army na yan o Angels of Death na yan? Di ba? Oy, nako Torion. Dahil kung mayroon daw, di sana napigilan ang pagpasok, Sos Maria Josep. Masabi yung mga private army na yan, Jesus Maria Josep, ang dami-dami niyan. Diyos ko po, bahala na kayo dyan ay.
Tuloy. Ngunit wala silang private army. Leia Ilagan. Di ba? Yan, lumalabas na ngayon ang katotohanan. Talagang mawawala talaga ang pinaghirapan ni Kibulok. Totally, hindi lang naman siya dyan ang naghirap eh. Eh kung tutusin, ang mga miyembro dyan ang naghirap para matupad ang kanyang pangarap. Di ba? Eh kung tutusin, dapat mapunta yan sa mga miyembro eh. Di ba? Kasi sila ang naghirap. Sila ang naging daan kung bakit natupad ang pangarap ni Kibs. Tama, mali. 'Di ba? Kaya dapat lang mapunta sana yan sa mga miyembro ng KOGC. 'Di ba? Oh. Yan lang po, mga ka-action, mga camping. Ano ba? Isip-isip. 'Di ba? Hindi niya yan matutupad yan, yung mga magagarang mga building na yan, mga magagarang tanawin na yan, na nakikita sa kanyang compound. Hindi niya yan matutupad kung hindi sa tulong ng kanyang mga miyembro na pinag-uutusan niya ito manlimos, magtinda para makaano ng kuta. 'Di ba? Oh, kayo mga ka-action, anong ma-comment nyo dito? Yan, gin-share ko lang po sa inyo, okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.